Yeah, let us wear our big smiles as we start today. Welcome sa Gospel Coalition Church. Ayan, patingin nga po ng mga ngiting kay ganda. Ayan, this is a good morning indeed. A blessed morning to each and everyone. So tayo pong magsisimula sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Sige po, let us stand up as a respect and honor to our God as we read His Word in 2 Timothy chapter 1, verses 8 to 18. So, 2 Timothy. So, sa mga may Bible po, kindly open your Bibles in 2 Timothy chapter 1, verses 8 to 18. Sige po, sabay-sabay tayong magbasa. I'll read po. Therefore, do not be ashamed of the testimony about our Lord, nor of me, His prisoner, but share in suffering for the gospel by the power of God, who saved us and called us to a holy calling, not because of our works, but because of His own purpose and grace, which He gave us in Christ Jesus before the ages began, and which now has been manifested through the appearing of our Savior, Christ Jesus, who abolished death and brought life and immortality to light through the gospel, for which I was appointed a preacher and an apostle and teacher, which is why I suffer as I do. But I am not ashamed, for I know whom I believe, and I am convinced that He is able to guard until that day what has been entrusted to me. Follow the pattern of the sound words that you have heard from me, in the faith and love that are in Christ Jesus. By the Holy Spirit who dwells within us, guard the good deposit entrusted to you. You are aware that all who are in Asia turned away from me, among whom are Phygelus and Hermogenes. May the Lord grant mercy to the household of Onesiphorus, for he often reproached me and was not ashamed of my chains. But when he arrived in Rome, he searched for me earnestly and found me. May the Lord grant him to find mercy from the Lord on that day. And you will know all the service he rendered at Ephesus. Mapagpala po ang bawat isa sa pagkabasa ng salita ng Lord. You may all be seated. Ayan. So muli, magandang umaga po. Today we will greet dahil this is the first week of September. Atin pong muling batiin, though nabati na natin last week, batiin ulit natin ng mga September celebrants. Let us greet them. Ayan, extend your greetings to them. And also for our kids, yan po, magbe-birthday po si Kaiser, si Ezekiel. Ayan. Magka-birth month ang magtatay. Ayan, si Justin at saka si Loan Jaisel. Also sa nagkarlan po si John Hervey at saka si Mark Lennon. Yan po magkapatid na yan. Ako, lagi po yan na-attend sa ating nagkarlan outreach. And also, para pa naman po sa San Gabriel outreach, si Najetro, Trisha May at si Trisha lang. Ayan, si Althea and si Janelle. Ayan po. Let us greet them. So, extend your greetings to all our September celebrants. Ayan. Yan. And also, may we congratulate this beautiful couple. Ayan. As they graduate our UPC Leadership Enrichment, Advancement, and Development. Hinga lang ako. Or lead. Ayan. Yay! Yan, couple goals. Yan, sila po ay umattend at nagtapos. And also, ipag-pray din po natin this month, upcoming marriage na nila. Ching, 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 ching. Ayan. So, let us pray for them. Yan. So, congrats, Lemwell and Jared. And other announcements po will be posted in our screen. Yan. So, tingnan niyo po. Our worship service, our regular prayer meeting via Zoom, and also yung mga discipleship groups po ninyo. So hopefully, may we continue to grow in the Lord as we fellowship
we have fellowship with one another. Okay po ba? Sino dito yung napapagpala every time na nagkakasama-sama, whether virtual or face-to-face? Yan. So, sana po napapagpala ang bawat isa. Yan. And now, we will go naman po sa ating tithes and offering. But before we give, let us be reminded of these words from Deuteronomy. So, buksan niyo po yung inyong mga Bible sa Deuteronomy. Yan, Deuteronomy 8. Yan po yung verse natin for this morning. Deuteronomy 8 verse 18. You shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, and that He may confirm His covenant that He swore to your fathers, as it is this day. So, ano nga po ba yung magandang paalalang ito? So, basahin ko lang po yung ilang verse before this. So, dito po yung mga Israelita, they have been given this reminder. So, before verse 17, sinabi po, beware lest you say in your heart, my power and the might of my hand have gotten me this wealth. You shall remember, so, yung sa verse 17, sinasabi po doon na we must beware. May warning. Ano yung warning na binigay? Isipin mo sa sarili mo na yung meron ka, your power and your wealth is because of your might. So may mga pagkakataon po talaga na tayo bilang tao, nakakaligtaan natin na what we have came from God. So 'di ba pag medyo mataas na yung sahod mo, pag meron ka ng magandang bahay at sasakyan, or kaya meron ka ng masasarap na pagkain, may mga pagkakataon you feel so okay with yourself as if lahat ng yan ay galing lamang sa paghihirap mo. Pero dito, pinaalalahanan tayo, beware of that kind of thinking. Dahil, ano yung sinabi sa verse 18? You shall remember the Lord your God. Minsan po, at times of prosperity, at times where we are okay with our finances, we tend to forget God. Diba? Pag ikaw ay gipit na gipit, hindi mo malilimutan ng Lord. Talagang, Lord, bigyan mo ako ng pangkain ko. Lord, wala akong pambayad. Pero when you are on your prosperity or abundance stage, we have to beware. Kasi po, kailangan nating maging mapagmatsyag sa mga sarili natin. Kasi nga, we must remember the Lord, our God, dahil He who gives you power to get wealth. Siya yung nagbigay ng kalakasan sa'yo. Sa tingin mo ba kung hindi ka pagkakalooban ng Lord ng buhay ngayon, you will get to work, you will get to go to your businesses and work? Di ba hindi? Kung ikaw ay walang maayos na kalusugan, sa tingin mo ba makakapagtrabaho ka ng maayos to get that such wealth? Hindi po, di ba? So it is important that today as we bring our tithes and offerings to the Lord, let us remember who He is. Siya yung nagkaloob niyan. Siya yung nagbigay nan, hindi ako. May mga pagkakataon po talaga kasi, yung self-centered. Ako to. Pero, bilang mga Kristiyano, let us be reminded that it is not us, but it is God alone. Diba? By the power of His might, by the grace that He has given us, by the power and health na binigay niya sa atin, we can do all things. Sabi nga ni Paul, I can do all things through Christ who strengthens me. So, di ba ganun siya ka-firm na it is the Lord who will strengthen him at times of trouble, at times of Pero pag abundant ka na, dapat ganun din. Hindi mo dapat kakalimutan kung sino ang Panginoon. So, shall we bring out our tithes and offering today with the remembrance that it is God who has provided for us. Amen? Yan. So, sige po. Tayo na pong magkaloob ng ating treasures. Hindi lang po treasures, but you being here today, you're giving time sa Lord. Nawa yung mga talents nyo din, yung mga kakayahan nyo, ipagkaloob nyo rin po yan sa Panginoon. Because He deserves it.
and He is the one who gave it to you. Okay po ba yun? So sige, let us pray. Hallelujah. Father God, maraming salamat po for this day, O Lord, na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Salamat po, O God, na kami ay nagkatipon-tipon ngayon upang magbigay ng glory, ng honor, ng pagsamba sa inyo, Panginoon. Nawa, O God, samahan niyo po kami as we worship you today. And nawa, O Lord, sa mga kaloob na ito, patuloy, Panginoon, na kumilos ka sa puso namin. Patuloy po naming maalala that it is you alone who provided us this power to get this wealth, O God. At nawa, O Lord, nawa nandoon yung aming mga puso na talagang sumasamba. Give us that cheerfulness, O God, na as we give, naroroon na kami ay talagang naliligayahan dahil alam po namin, you deserve all of this, O Lord. Nawa, tanggalin niyo po sa mga puso namin yung mga nagiging hindrance, O Lord, not to give unto your throne. Bigyan niyo po kami ng confidence, O God, na whatever we bring in sa inyong ubasan, whether it's our time, our talent, our treasure, ito po ay ikalulugod mo, lalo't higit kung ito ay galing sa pag-ibig namin sa inyo, our unwavering devotion, O God. Maraming salamat sa mga malilikom na salapi. Dalangin po namin na kayo po ang magbigay ng wisdom sa mga mag-handle na ito. Magamit pa upang magpatuloy itong iglesia na ipinagkaloob mo sa amin. Mabayaran yung mga kailangan mabayaran upang nang sa ganoon talagang mag-manifest pa yung gospel proclamation sa amin. Even, O Lord, yung pong mga ministries na nasusuportahan nito, dalangin ko po, O Lord, tunay na magyabong sa inyong biyaya, O God. Maraming salamat. Truly, O God, patuloy kaming nananalangin na makita ka namin as our great provider. And nawa, O Lord, mawala sa puso namin yung kayabangan as we continuously receive your grace and your blessings every day. Thank you so much, O Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. Ayan po. So maraming salamat sa Lord. So tayo na pong umawit ng papuri at pagsamba sa Panginoon. Handa na po ba ang lahat? Yan. So tayo pong mag-awitan. Good morning po, isang mapagpalang umaga sa bawat isa na nandito ngayon. Salamat sa Panginoon dahil tayo po muli ay magkakasama upang magpuri at sumamba sa ating dakilang Diyos. Mari po bang ang lahat ay tumayo? So bago po tayo umawit, I just wanna read this verse from Romans 5:8-10. Sabi po dito, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Lalo pa nga, ngayong itinuturing tayong ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung noon, ngang tayo'y mga kaaway, ay pinakapagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lalo ngayong ipinagkasundo na ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. Napakaganda po ng verse na ito. Because ito ay nagsasabi kung ano yung ginawa ng Panginoong Jesus, ng Diyos para sa atin. We are hopeless. Wala tayong kakayanan para i-secure yung ating buhay after this life. But look kung sino yung gumawa ng paraan para tayo'y maligtas. Yun lamang yung ating Diyos na siyang ating pinagkasanlan pa din. Diba? Napakabuti ng Panginoon. Kaya po, as we sing praises to the Lord, itong mga awit na ito, nawa, alalahanin natin, and nawa, hindi lang natin awitin ito na sumasabay tayo sa kanta, but with meditation, kung ano ba talaga ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Yung biyaya na naranasan natin mula sa ating Panginoon. So, tayo pong umawit. Handa na po ba kayo? Amen. So, awitan po natin ang ating Panginoon.
Let's sing His Amazing Grace.
po yung kanyang masaganang biyaya. Naranasan natin. Even if we don't deserve it. Alam niyo, walang mabuting bagay na meron tayo. Kaya pinili tayo ng Diyos. Kaya niya tayo niligtas. But because of all His grace and mercy, na hindi naman natin deserve. But God truly is faithful. Yung pinangako niyang pagliligtas, tinupad niya. At tayo, nakikinabang. At meron tayong kapakinabangan hanggang sa walang hanggan. Kaya patuloy natin siyang papurihan, patuloy natin itaas ang hari ng mga hari. For He is worthy to be praised. Awitin po natin ang awit na ito with all our hearts. Sing in the darkness. In the darkness we were without hope, without light. Till from heaven you came on. There was mercy in your eyes to fulfill the law and promise. To a virgin came the word from the throne of endless glory to the cradle in the earth. Sing, praise the Father. Praise the Father. Praise the Son. Praise the Spirit. Three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Lord, we want to worship you, Lord. Let's sing now. To reveal the kingdom come and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross. For even in your Son, you saw to the other side. Knowing this was our salvation, Jesus for our sin you died. So praise the Father. Praise the Father. Praise the Son. Praise the Spirit. Three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Second, praise the Father. Praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. In the morning as you rose, all of heaven held its breath. Till the sun was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead was brought this to rule, and the angels stood in awe. For the souls of all who come to the Father are restored. And the church of Christ was born. Then the Spirit lived again. Now the stars, the true of all, shall not need and shall not fade. Mighty God, and in His name, in His freedom I am free.
Awitan natin ang Panginoon. Because of what He has done for us. The God of glory. Praise forever. Praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Yes, Jesus, you are worthy to be praised. Sige po, pasalamatan natin ang Panginoon. Let us lift our voice to Him. Pasalamatan natin siya, purihin natin siya. Dahil sa kanyang masaganang biyaya at awa. Oh Jesus, we thank you, Lord. We worship you. You deserve all the glory. Ikaw lamang, Panginoon. Karapat-dapat natin. So Jesus, salamat sa'yo. Yes, let us lift our hearts to the Lord. Let's worship Him. You are good. Walhalik ka. Your love, your worship, your love. Tunay nga po, dakilang Diyos na pinaka makapangyarihan sa lahat. Lord, wala nang papantay at higit sa'yo. Ang iyong kaisipan, ang iyong mga pagpaplano ay tunay namang dakila. Hindi maaarok ng aming imahinasyon, ng kakayanan namin. Dahil makikita namin ito sa plano ng iyong pagliligtas. Lord, salamat sa iyong awa at biyaya na patuloy naming nararanasan. And thank you, Lord. Dahil naranasan namin yung pagliligtas mo. And we have an access more sa iyong biyaya. We are free to worship you. We are free to come to you. And we are free from the sin, Lord, na umalipin sa amin. Kaya nga po, Lord, salamat sa mga katotohanan na ito na nasa iyong mga salita na ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Lord, help us na today as we come to you, as we listen to your word, and as sa pagkaawit namin ng mga kantang ito na nandoon kung ano yung ginawa mo, Lord, nawa hindi ito mawaglit sa aming isipan. At nawa, kung meron pang hindi lumalapit sa iyo mula sa aming kalipunan, nawa sa biyaya mo, maranasan niya ang iyong kapangyarihan at maranasan ang kaligtasan. Kaya salamat, Panginoon, patuloy ka naming dinadakila at tinataas sa umagang ito. May you always prepare our hearts as we listen to your word. As you speak to us today, ikaw lamang ang mapakinggan namin at maitaas ka namin as we worship you. Sa iyo po ang lahat ng kaluwalhatian, ang kadakilan at kapurihan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. So, ngayon po ay atin pong ihanda ang ating mga puso sa pakikinig ng kanyang salita. But before that, let us all read yung pong ating pag-aaralan ngayong umaga. Buksan po natin yung ating Bible sa Nehemiah 12, verse 44, chapter 13, verse 9. So, salitan po tayo
Dalawahan, ako muna, and then kayo po. Verse 44, on that day, men were appointed over the storerooms, the contributions, the first fruits, and the tithes, to gather into them the portions required by the law for the priests and for the Levites according to the fields of the towns. For Judah rejoiced over the priests and the Levites who ministered. And they performed the service of their God and the service of purification, as did the singers and the gatekeepers, according to the command of David and his son Solomon. Kayo po? For long ago, in the days of David and Asaph, there were directors of the singers, and there were songs of praise and thanksgiving to God. And all Israel, in the days of Zerubbabel, in the days of Nehemiah, gave the daily portions for the singers and the gatekeepers. And they set apart that which was for the Levites, and the Levites set apart that which was for the sons of Aaron. Chapter 13, verse 1. On that day, they read from the book of Moses in the hearing of the people, and it was found written that no Ammonite or Moabite should ever enter the assembly of God. For they did not meet the people of Israel with bread and water, but hired Balaam against them to curse them. Yet our God turned the curse into a blessing. Kayo po? As soon as the people heard the law, they separated from Israel all those of foreign descent. Now before this, Eliashib the priest, who was appointed over the chambers of the house of our God, and who was related to Tobiah. Verse 5. Prepared for Tobiah a large chamber where they had previously put the grain offering, the frankincense, the vessels, and the tithes of grain, wine, and oil, which were given by the commandment to the Levites, singers, and gatekeepers, and the contribution for the priests. While this was taking place, I was not in Jerusalem, for in the 32nd year of Artaxerxes, king of Babylon, I went to the king, and after some time I asked leave of the king. Kayo po, verse 7 and 8. And came to Jerusalem, and I then discovered the evil that Eliashib had done for Tobiah, preparing for him a chamber in the courts of the house of God. And I was very angry, and I threw all the household furniture of Tobiah out of the chamber. And verse 9, sabay-sabay po tayo. Then I gave orders, and they cleansed the chambers, and I brought back there the vessels of the house of God, with the grain offering and the frankincense. So blessed be the reading of God's word. Tayo po'y maaari ng maupo at ihanda ang ating sarili as we listen to the preaching today. Magandang umaga po sa bawat isa. Ngayon po ay nagpapatuloy po tayo sa aklat ng Nehemiah. No? So tayo po ay tumatalakay sa mga kabanata upang unawain natin kung ano ang ginawa ng Diyos sa plano niya na pagliligtas sa mga makasalanan na katulad natin. So tayo po ay mag-aaral patungkol sa Reformation. At ito po ay sa pamamagitan ng kanyang salita. At yung Reformation na to na ginawa ng mga Israelita ay mayroong pamantayan. Itong pamantayan na to is none other than the Word of God. At ito pong pag-aaral natin ay tatalakay sa chapter 12 ng Nehemiah, verse 44, hanggang tatawid tayo ng another chapter, chapter 13, verse 9. So to start sa ating pag-aaral, let us look at the provisions. Chapter 12, verses 44 to 47. So dito po, sino ba ang tatanggap ng mga provisions? No, sino ba ang dapat pagkalooban ng mga pangangailangan nila? So una, the priest and Levites. Sabi sa verse 44, on that day, men were appointed over the storerooms. So mayroong pagtugon ang mga Israelita after nilang mag-march. And they celebrated yung ginawa ng Panginoon na mayroong awitan, may tugtugan. Of course, nandun yung kanilang mga pananalangin. After that event, sabi nga, on that day, maybe within that day nangyari ito, or no, may possibility na hindi nagtagal.
ginawa nila yung mga bagay na ito. Ano yung ginawa nila? Men were appointed over the store rooms. So merong lugar kung saan ito ay isang imbakan. Sabing ganon, anong iniimbak dito? The contributions, the first fruits, and the tithes, to gather into them the portions required by the law. So makikita natin dito na ang law of God o yung law na ibinigay ng Panginoon through Moses, merong obligasyon na hinihingi sa kanyang bayan, no, sa mga Israelita. Na una, yung mga contributions. Pangalawa, yung first fruit. So, yung kanilang unang bunga sa kanilang taniman, maging sa kanilang mga alagang hayop. So, inaalay nila ito sa Panginoon. And then, yung tithes. No, pag sinabing tithes, yung kinita nila, yung 10% doon, that belongs to the Lord. So, ito ay titipunin nila as required by the law. At ito pong mga natitipon na ito, para kanino? Sabing ganon, for the priest and for the Levites, according to the fields of the towns. So, dun sa probinsya ng Judea, no, meron itong kanya-kanyang mga towns. No, sa bawat towns, yung mga tao, sila ay may obligasyon na gampanan itong pagbibigay ng kanilang contribution through their first fruit, and yung tithes. At ito ay ilalaan nila para sa gawain ng kanilang pagsamba sa templo. At ito, paano nila ginawa? Sabing ganon, for Judah, rejoice over the priest and the Levites who ministered. So, pansin niyo po dito na sa pagkakaloob nila, masaya sila. No, they rejoice. At bakit sila nagre-rejoice? Kasi nasisiyahan sila sa ginagawa ng mga ministers sa temple, yung mga priests and Levites. So kung sa Old Testament, yung temple, may mga tao dito na nagagabayan upang sila'y maging malapit sa Diyos. So yung mga taong nagagabayan, they have an obligation na yung mga nagwo-work sa temple, i-provide yung kanilang mga needs. And then, kita natin na sa bagong tipan, ang church, kung saan ito yung kapulungan ng mga mananampalataya, yung mga tao na gumagalaw sa loob ng iglesia, dapat wag nating kakalimutan. Lalo na yung mga tao na alam natin, nilimitahan nila ang kanilang sarili ng pagtatrabaho outside dun sa church. No, kumbaga ang focus ng buhay nila, ng time nila, ng effort nila yung church. So itong mga taong ito dapat i-provide yung kanilang mga needs. So ako po, no, full-time ako sa ministry kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon, no, dahil may mga kapatid tayo at kayo po ay ginagamit ng Panginoon upang yung mga daily needs namin mag-asawa ma-provide. No, so salamat sa ating Panginoon. Amen? Parang malungkot kayo ganun po, no? And even itong lugar na to, syempre hindi naman natin pwedeng hindi bayaran ng ating kuryente. No, even ang tubig natin and even itong rental dito sa lugar na to. No, hindi pwedeng thank you na lang. O kaya ipag-pray natin yung Meralco, papayag ba sila? Puputulan pa rin tayo ng kuryente. No, maski ipag-pray natin sila ng ipag-pray. Bakit? That is their business. No po? So, importante yung mga contributions natin upang yung operation ng church ay magpatuloy. Yung pagpunta natin sa San Gabriel, pagpunta sa iba't ibang lugar, kailangan po yon. Pero yung mga ministers na naglilingkod doon, kung wala silang kakayanan para magamit ni Lord, kailangan natin i-provide yung needs nila. Even trainings, no, ipino-provide natin ito, no, para matuto sila kung paano nila gagawin yung gawain ng Panginoon. So, importante po yung mga bagay na yan. At sa Old Testament,
ito po ang isang ginawa ni Nehemiah na reformation to provide for the needs of priests and Levites. At sabi pong ganon, sa verse 45, and they performed the service of their God and the service of purification. So talagang yung pagiging malinis sa harapan ng Diyos, napakahalaga. 2 Chronicles 23 verse 6, no one should come into the Lord's temple except the priests and the Levites who are on duty with them. They may enter because they are holy. Ibig sabihin po dito ng holy, hindi po perfect, kundi ito pong mga taong ito, holy, it means sanctified. They are called by God to do yung mga gawain sa temple. And then sabing ganon, but all other people should follow the Lord's regulation. So, other than priests and Levites, yung ibang mga tao, kailangan sumunod sa panuntunan at patakaran upang lumapit sa Diyos. At dito nga po, ginagamit ang ministry ng priests and Levites upang yung mga tao makalapit sila sa ating Diyos. So take note, ito'y panuntunan sa lumang tipan. Okay? So hindi po ito panuntunan sa panahon natin ngayon. Okay, tingnan pa po natin. Sino pa yung binibigyan ng provision? Singers and gatekeepers. Sabi pong ganon sa sumunod na mga pananalita, as did the singers and the gatekeepers, according to the command of David and his son Solomon. So, nung time ni David and Solomon, that was the time na ang Israel, they are prosperous. No, ito yung time na kung saan ang kingdom of Israel ay talaga namang umaangat. No, talagang napakahusay, napakalakas, napakaganda. And at that time, ang nag-i-implement ng batas ng Diyos are kings. Kaya po nabanggit dito na yung palatuntunan para pangalagaan at mag-provide dito sa priests and Levites together with the singers and gatekeepers sa panahon ni David at Solomon, ini-implement na yung mga gawain na yan. Sabi nga pong gano'n, 2 Chronicles chapter 8 verse 14 to 15, as Solomon's father David had directed, Levites were to lead in praising the Lord. Solomon also set up divisions of doorkeepers at every gate. No one neglect the king's order to the priests or to the Levites in any matter, including the temple's finances. So sa pamamahala ni David, ni Solomon, kita natin na yung finances ng government meron talagang inilalaan para sa templo at dun sa mga tao na nagsaserve sa temple para yung tao ay lumapit sa Diyos. At sabi po sa verse 46 dito sa Nehemiah, for long ago in the days of David and Asaph, there were directors of the singers. So marahil napakalaki ng grupo ng mga umaawit na mga Levites sa Panginoon, kaya kailangan ng mga directors na nangangalaga sa kanila at nag-aayos ng kanilang mga schedule, no, ng pag-awit dun sa templo. At sabi pa, and there were songs of praise and thanksgiving to God. So, ito ang hindi mawawala kapag ang tao ay lumalapit sa Diyos. Sing praises to God. Ganyan po yung sinabi dito sa Psalms 100, verses 1 to 5. This is a psalm for thanksgiving, o for giving thanks. Sabing ganon, make a joyful noise to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come into His presence with singing. And then sabi sa verse 3, know that the Lord, He is God. It is He who made us. We are His. Bakit nagpupuri itong mga tao sa Diyos? Kita natin dito in view of creation. Sino ba lumikha sa atin? Sino ba nagmamay-ari sa atin? So kung alam natin at kinikilala natin na ang Diyos ang lumikha sa atin,
when we enter His gates, no, pagkapapasok tayo sa presensya niya, make a joyful noise. Sing praises to the Lord. No, sabi pang ganun sa verse 4, enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. No, so tamang response sa pagkilala sa Diyos bilang manlilikha at nagmamay-ari sa atin, ang tamang response is praise Him. Give Him thanks. And then sabi pa sa verse 5, for the Lord is good, His steadfast love endures forever. Ba tayo magpupuri sa Panginoon? Hindi lang because of creation, but also because of His character. Because the Lord is good. Naniniwala po ba kayo that the Lord is good? Amen? At ang pagmamahal niya hindi nagmamaliw. Amen? Worship Him. Give thanks to Him. Actually, sa Romans chapter 1, isang dahilan bakit may mga tao na pupunta sa kapahamakan at sila'y parurusahan, isang dahilan, sabi sa Romans 1, hindi sila nagbigay ng papuri sa Diyos. Hindi nila ibinigay yung honor na para sa Diyos. Ayaw nila ibigay yun sa Diyos. That's why the wrath of God came upon them. At ganyan po ang status ng sangkatauhan ngayon. Marami pong mga tao hindi marunong magpasalamat sa Diyos. Ikaw, bago ka kumain, nagpapasalamat ka ba kay Lord? O sinusunggaban mo na lang yung yung kinakain mo? No, alam niyo, yung aso ko, bago kumain dun sa inilagay namin pagkain, tumitingin muna sa amin eh. Parang nagte-thank you muna eh. At kumakawag-kawag ang buntot. No, minsan, daig pa nung aso namin yung ibang tao eh. No, kasi subo na lang agad. Hindi marunong magpasalamat. Ang Diyos po natin karapat-dapat na pasalamatan. Dahil wala siyang plinanong masama sa atin. Amen? Kung napapasama man tayo, hindi ka gagawa ng Diyos. Kagagawan mo yon. At tingnan po natin yung takbo ng mga pangyayari. So another na makikita natin dito sa mga talata, sino yung nagpo-provide? All Israelites. Sabi sa verse 47, and all Israelites in the days of Zerubbabel and in the days of Nehemiah. So take note, dalawang generation yan ng pamunuan. Zerubbabel, Nehemiah. No, mga 80 years ang gap nila ng pamumuno. And yet, nirevive nila yung ganitong sistema ng pagpo-provide sa pangangailangan ng mga tao sa templo. No, hindi nila kinaligtaan yung mga bagay na yon. So when Israelites were brought back dun sa kanilang bayan na sinilangan, no, di po ba napatalsik sila pinalaya sila sa bayang pangako dahil sa katigasan ng ulo nila, inalaw ni Lord na masakop sila ng ibang bansa, and then yung mga Israelites pinatapon sa Babylon. Pero dumating po yung time na naging merciful ang Persian Empire sa kanila at pinabalik sila sa kanilang sinilangang bayan. And then at that time, sa pagbabalik nila, isa sa ginawa nila is to restore the law of the Lord. At ito nga po, no, ginagawa nila yan. Sabi po, they gave the daily portions for the singers and the gatekeepers. Nakatala po yan sa chapter 11, verse 22 to 23. Sabing ganun, of the sons of Asaph, the singers, over the work of the house of God, for there was a command from the king concerning them. Anong gagawin? A fixed provision for the singers as every day required. So, command from the king. No, mismo ang Persian king talagang nagbigay ng concern upang tugunan ang mga singers, mga manggagawa dito sa temple. At kaya nga po, and they set apart that which was for the Levites. So, ang tumatanggap ng mga provision from the people, isa dito yung mga
Levites. Kasi nga po, ang Levites, sila yung mga taong simbahan. No? Sila yung gumagalaw sa loob ng temple. Pero take note, and the Levites set apart that which was for the sons of Aaron. Even yung mga Levites, nasa simbahan na yon, sila na yung nagwo-work sa temple. Pero may bahagi pa rin ng sweldo nila. Ibinibigay nila sa police. At ganun po ang sistema ng Reformation ni Nehemiah. So, sa sistemang ito, so merong provision. Ang pangalawa is prohibition. No, ano yung pinagbabawal? Sa verses 1 to 3 ng chapter 13, makikita po natin. So merong decree. Sa verse 1, on that day they read from the book of Moses in the hearing of the people. Book of Moses. So ibig sabihin, scripture. Ang Israelites po, bago sila pumasok sa promised land, ito po yung mahigpit na bilin. Sa Joshua chapter 1 verse 8, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. So importante na yung salita ng Diyos palaging ipinagsasabi, ipinagkakalat. Kaya nga po, sabing ganon, shall not depart from your mouth. So dapat ipaalam. Maski sa anak mo, dapat ipaalam. Sa mga susunod na henerasyon, dapat ipaalam. Bakit? Sabi pa pong ganon, meditate on it. No? Pag sinabing meditate, isip-isipin. Maski nasaan ka, ano man ang ginagawa mo, meditate. Isipin mo ano yung natutunan mo patungkol sa Panginoon. Paano mo ipapamuhay ang salita ng Diyos. No? Importante po yun. Hindi ka lang dapat nakikinig. Mas pagpapalain ka kapag yung salita ng Diyos, pinagtutuunan mo ng pansin upang ito ay maging bahagi ng buhay mo. Kaya nga po, as you meditate, nakakatulong ito upang wag mong makalimutan na i-apply to do these things. At tingnan niyo po, anong epekto? For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Yan po yung epekto sa buhay dito ka magiging maayos. Dito magkakaroon ng tamang direksyon yung buhay mo. Dito mo mararanasan yung napakagandang plano ng Diyos habang ikaw ay lumalakad ayon sa panuntunan at patakaran ng Panginoon. But the moment na kinaligtaan mo yung salita ng Diyos, tumatahak ka sa landas na ikapapahamak mo. Kasi po, wala namang ibang kalsada o landas na safe sa mundong ito, kundi yung landas lang na itinuturo ng liwanag ng salita ng Diyos. At kung hindi ka dun lalakad, inilalagay mo yung sarili mo sa panganib. Kaya nga po, it is our advantage na natututo tayo sa salita ng Diyos. Kasi nalalaman natin kung ano yung dapat nating gawin at ano yung hindi natin dapat gawin. Amen? Kaya nga po, ang Israelites, ganito ang panuntunan na ibinilin sa kanila. At dito po, during Reformation, they read from the book of Moses. At ito'y napakinggan ng lahat ng mga tao. And it was found written that no Ammonites or Moabites should ever enter the assembly of God. So, isa sa na-discover nila at ipinaalala sa kanila, yun pong lahi ng Moabites at Ammonites. Hindi dapat sumama sa kapulungan ng kanilang panambahan. Anong kasalanan ng mga taong ito? No, itong lahi na to. Sabi sa verse 2, for they did not meet the people of Israel with bread and water. So, ang kwento po nito nasa book na sinulat ni Moses.
No, makikita po natin sa time ng Exodus, papunta ang mga Israelites sa Promised Land, kailangan nilang dumaan dun sa lupain ng mga Moabites at Ammonites. Imbis na padaanin sila, hinawang sila at pinagbantaan na papatayin sila. Imbis na mag-supply ng tinapay at ng pagkain, itong mga Ammonites na to naging madamot sa kanila. Kaya po, dahil po sa pangyayari na yon, ang Diyos nagalit sa lahi na ito. Kaya ang bilin sa mga Israelites, huwag nyo na sila isama sa inyong kapulungan. And then, hindi lang yun yung ginawa nitong mga Ammonites and Moabites. Kumuha sila ng propeta para ipasumpa ang bayan ng Israel. Sabing ganon, but hired Balaam against them to curse them. Yet our God turned the curse into a blessing. So, ang pangalawang kasalanan nitong lahi na to, ipinasumpa nila yung bayan ng Diyos. Pero, pwede bang sumpain ng Diyos yung bayan niya? It can never be. Kaya nga po itong si Balaam, bagamat tinawag siya at totoong propeta ng Diyos, iimbis na magsalita siya ng sumpa, kapahamakan sa bayan ng Diyos, yung pananalita niya na iba, ang nabanggit niya, etong si Balaam, pinagpala ang Israel. Kasi tandaan po natin, ganoon kumilos ang ating Diyos. Pag may nagbabanta ng masama sa'yo, kaya kang ingatan ng Panginoon. Kaya kang protektahan ng Diyos. Amen. He can turn curse into blessing. Amen. Hanggat bahagi yan ng plano at kalooban ng Diyos. Kung ikaw ay sumusunod sa Panginoon, walang kapahamakang magaganap sa iyo. Iingatan ka ng Panginoon, poprotektahan ka ng Panginoon. At yung sumusumpa o nagbabalak manakit sa iyo, sumumpa sa iyo, ang Diyos ang gagante para sa iyo. Ganun po yung sitwasyon. Kaya dito ang Diyos mismo ang nagalit sa bayan ng mga Ammonites and Moabites. And then, ano ang naging response nila? Dito po makikita natin yung dedication ng mga Israelites even until the time ni Nehemiah. Sabing ganon, as soon as the people heard the law, they separated from Israel all those of foreign descent. So yung mga foreigner na kasama nila na sumasamba sa Panginoon, pinaalis nila dun sa lugar. Ganon kabagsik yung application nito. Pero makikita po natin, even sa time ni Zerubbabel, bago yung pamunuan ni Nehemiah, nagawa na nila to sa Ezra chapter 10 verse 11. Dito po yung mode nila, they are confessing before God. Confess to the Lord God of your ancestors what you have done and do what He wants. So alam nila may kasalanan sila sa Diyos, lumihis sila ng landas, at ngayon, ito yung response nila. Separate yourselves from the people of this land and from your foreign wives. So grabe, maski asawa nila na foreigner, nilayuan nila. Anong klaseng paglayo? Mamaya po, tatalakayin ko yan. So ito yung sa time ni Zerubbabel. And then sa time ni Nehemiah, sa chapter 9 verse 2, those who were descendants of Israel separated themselves from all foreigners. They stood and confessed their sins as well as the wicked things their ancestors had done. So even sa time ni Nehemiah, talagang yung foreigners, hindi nila hinahayaan na magkaroon ng impluensya sa kanila. Sa anong bahagi? Sa bahagi ng pagsamba sa Diyos. Kasi pinagbawal ba talaga na layuan ang mga Ammonites and Moabites? Makikita natin dito sa Ruth chapter 1 verse 16. Meron pong isang babae dito, sabi niyang ganon, si Ruth. But Ruth said, "For where you go,
I will go. And where you lodge, I will lodge. Ang kausap po ni Ruth dito, yung kanyang biyanan, no, na si Naomi. At ganito yung pledge niya. Sabi niya pa, your people shall be my people and your God, my God. So makikita natin dito na itong foreigner na to na si Ruth, nag-pledge siya ng pagpapasakop sa Diyos ng Israel. Kaya naman, kikita natin dito sa chapter 4 verse 30 ng book ng Ruth, also Ruth the Moabite, the widow of Mahlon. So si Ruth ay isang Moabite. Ano nangyari? Sabing ganon sa verse 14. So Boaz, ito po yung isang Israelite, took Ruth and she became his wife. So pinakasalan. Kumbaga si Ruth ay tinanggap sa lahi ng mga Israelites. And he went into her, so nagsama sila, and the Lord gave her conception, and she bore a son. So, kikita natin dito na hindi naman talaga hindi pwedeng sumama sa bayan ng Israel. Itong mga foreigner. Pwede namang sumama, pero makakasama lang sila kung sila ay kikilala kay Yahweh. Opo. At tingnan nyo, dahil sa ginawang ito ni Ruth, sa record ng genealogy o yung lahi na pinanggalingan ni Jesus sa Matthew chapter 1, makikita natin sa verses 5 to 6. And Salmon, the father of Boaz, by Rahab. Si Rahab po, ano rin yan? Hindi rin yan Israelites. Pero siya ay napangasawa naging tatay siya ni Boaz. No, mga Israelites po yan. And Boaz, the father of Obed, by Ruth. So si Boaz po, sino na pangasawa? Si Ruth. And then, etong si Obed, siya po yung tatay ni Jesse. Sino si Jesse? Sa verse 6, and Jesse, the father of David, the king. And David was the father of Solomon by the wife of Uriah. And then kung titingnan natin yung records until dumating si Jesus Christ. Doon siya galing. So kita natin dito yung biyaya ng Diyos. Nag-ooperate na maski sa lumang tipan. Hindi karapat-dapat and yet tinanggap. Yun po ang biyaya. Yun po ang awa ng Diyos. So, dito po, bakit yung foreigner ini-exclude? Ang iniingatan po ng Panginoon, yung Israelite, magkaroon ng paraan ng pagsamba na hindi ayon sa panuntunan niya. So, ayaw ni God na i-worship siya sa paraan ng mga tao. Gusto ni God, i-worship siya sa paraan na gusto niya. Kaya po merong law of the Lord. Kaya nga po tayo, ang panuntunan ng pagsamba natin ngayon as a church, hindi po natin ito kinokopya lang sa mga taong nasa paligid natin. Hindi po bunga ng tradisyon na pinagkasunduan ng tao yung paraan ng pagsamba natin. Ang paraan po ng pagsamba natin kung ano yung sinabi ng Diyos. Paano ba gusto ng Diyos na sambahin siya? So, hindi ka pwedeng mag-imbento ng paraan mo. Kailangan nating bumalik sa salita ng Diyos. Kasi yun ang gusto niya eh. Minsan po, nagpagplanuhan kong regaluhan yung asawa ko. Gusto ko surprise eh. Alam niyo po, nung nabili ko yung regalo, hindi pala niya nagustuhan. No, kasi hindi pala yun yung type niya. Kasi kinuha ko lang yun sa kung saan-saan. Kaya simula noon, pag nagre-regalo ko sa kanya, tinatanong ko siya, ano gusto mo? Alam niyo po, maski na gaano kamahal yun, dahil mahal ko siya, no, binibili ko yun, pinag-iipunan ko. At pag nabili ko, alam ko, gusto niya yun. Bakit? Kasi siya mismo nagsabi. Di po ba wise? Ganon din ang pagsamba kay Lord. Ang pagsamba kay Lord, hindi mo kukopyahin sa ibang tao.
Hindi dahil pinag-usapan ng ibang tao. Ang pagsamba kay Lord, tanungin mo muna siya, Lord, anong gusto mo? Paanong paraan ka namin dapat sambahin? Yun po yung tamang worship. Amen? Kaya po tayo, lahat ng ginagawa natin dito, mayroong malinaw na panukala mula sa salita ng Diyos. Dahil ganun ang gusto ng ating Panginoon. Mayroong decree. So, ganun po ang mga Israelites. No? Ayon sa salita ng Diyos, lumalakad sila. Now, let us look. Nagsample si Nehemiah ng pangyayari na kung saan inimplement nila yung purification. Dito po sa verses 4 to 9. Paano nangyari yan? Tignan po natin. Nagkaroon ng desecration, no, o paglabag sa kalooban ng Diyos. No, mayroong compromise na naganap. Sabi sa verse 4, now before this, Eliashib the priest, who was appointed over the chambers of the house of our God. So, makikita natin dito, mayroong priest. Ano pangalan ng priest? No? Eliashib. At ano yung appointment niya? Ano yung trabaho niya? Siya yung bantay o nangangalaga dun sa mga chambers. Kasama doon yung Stockholm, dun sa temple. Pero anong ginawa nito? Tignan natin. At sabi pang ganon, and who was related to Tobiah? No? At sabi sa verse 5, anong ginawa niya? Prepared for Tobiah a large chamber. Sino ba si Tobiah? Kilala niyo ba yan? Nehemiah chapter 2 verse 10, nung bumalik si Nehemiah para i-build yung wall of Jerusalem, nabanggit siya. No? Sabi, Tobiah the Ammonite servant heard. No? So si Tobiah ay isang Ammonita. No, nagsaserve as an Ammonite. Sa chapter 6 verse 1, nabanggit din, Sanballat, Tobiah, Geshem, and the rest of our enemies. So si Tobiah ay kabilang sa mga tao na nagplano ng pagkawasak ng mga Israelites. No, ayaw niya na mabuild yung wall. Ayaw niyang makita na maging maganda ang kalagayan ng mga tao ng Diyos. Yan po si Tobiah. Pero si Tobiah po, meron siyang mga kapanalig sa mga Hudyo. At isang ang kapanalig niya, itong si Eliashib. Ngayon, binigyan si Tobiah ng chamber, ng isang lugar. Saan? Sabing ganon, well, they had previously put the grain offering, the frankincense, the vessels, and the tithes of grain, wine, and oil, which were given by commandment to the Levites, singers, and gatekeepers, and the contributions of the priest. Saan inilagay? Anong lugar yung ibinigay kay Tobiah? Ito po'y walang iba kundi yung imbakan ng mga contributions ng mga Israelites. Can you imagine? Yung lugar na yon nasa bahagi ng templo. Banal na lugar. Doon pa pinatira itong si Tobiah. Anong mararamdaman mo? Kung itong enemy na talagang wala nang ibang inisip, kundi kapahamakan ng mga tao ng Diyos at nilalapastangan ang Diyos mismo. Tapos nabalitaan mo, pinatira sa templo, sa lugar ng templo mismo. Anong mararamdaman mo? And then, ano naging sitwasyon? Na-discover to ni Nehemiah. Pero sabi ni Nehemiah sa verse 6, while this was taking place, I was not in Jerusalem. No? So, dumating yung time na si Nehemiah, kinailangan siyang umalis. Kailan siya umalis? For in the 32nd year of Artaxerxes, king of Babylon, I went to the king. So kasi nga po, in this time, si Artaxerxes, king ng Persia, nasakop na rin nila yung Babylon.
Kaya siya tinawag na King of Babylon. At si Nehemiah, naalala niyo pa po yung trabaho ni Nehemiah bago siya pumunta sa Jerusalem? Siya yung cupbearer ng king. So, ito po yung event, no? Sa chapter 2, verses 5 to 6, nung nagpapaalam si Nehemiah na babalik siya sa lupang sinilangan niya, and I said to the king, if it pleases the king that you send me to Judah, that I may rebuild it. Yun ang purpose ni Nehemiah, di po ba? And the king said to me, the queen sitting beside him, how long will you be gone, and when will you return? So it pleased the king to send me when I had given him a time. So during the time na nagpapaalam si Nehemiah, pinayagan siya ng hari na umalis, pumunta sa Jerusalem for a certain period of time. Kaya nga po dito sa chapter 5 verse 14, moreover, from the time that I was appointed to be their governor in the land of Judah, from the 20th year to the 32nd year of Artaxerxes the king, 12 years. So after 12 years, si Nehemiah kailangang bumalik sa hari. No, kailangan niya siya mag-report kasi yun yung time duration na ibinigay niya sa hari. No, 12 years. And after some time, I asked leave of the king and came to Jerusalem. Pero hindi siya nagtagal doon, bumalik din. No po, maybe sabi ng iba, mga 6 months. Nagstay muna siya dun sa king, and then bumalik na siya ulit sa Jerusalem. Kasi take note, yung paglalakbay mula Jerusalem papunta sa Babylon, it will took them 3 months. No, ganun katagal. Babalik pa. No, another 3 months. So 6 months. Paano kung medyo nagtagal pa si Nehemiah dun sa lugar ng hari? So maybe almost a year na wala si Nehemiah. At nung panahon na yon na wala si Nehemiah, dito nakapuslit si Eliashib. Dito nangyari yung mga bagay-bagay. Pero sa pagbabalik ni Nehemiah, sabing ganon, and I then discovered the evil that Eliashib had done for Tobiah, preparing for him a chamber in the courts of the house of God. So, dito po, nung nawala si Nehemiah, may mga taong mapagsamantala. At inisip, baka hindi na babalik si Nehemiah, kaya naman nag-compromise sila. Pero dahil nga nalaman to ni Nehemiah, ano yung nangyari? Ito po, matinding desisyon. Cleansing. And I was very angry, sabi ni Nehemiah. I threw all the household furniture of Tobiah out of the chamber. Grabe, no? Imagine niyo yung taong pumasok sa bahay mo at lahat ng gamit mo pinagtatapon sa labas. Ganon ang senaryo. Galit na galit si Nehemiah. Marahil may mga kasamang mga bodyguard si Nehemiah kasi governor yan eh. May mga sundalong kunin niyo yan, tapon niyo. Pinagtatapon lahat yun. Ito pong galit ni Nehemiah, ganito rin po yung galit ni Jesus. Nung panahon na bisitahin niya yung templo. Sabing ganun sa Mark 11, verse 15 to 17. And they came to Jerusalem, no? Si Jesus with his disciples. And he entered the temple and began to drive out those who sold and those who brought in the temple. Sabi sa 16, and he would not allow anyone to carry anything through the temple. And he was teaching them and saying to them, Is it not written, my house shall be called the house of prayer for all nations, but you have made it a den of robbers. Dito po makikita natin si Jesus, ba't siya nagalit? Kasi po sa templo, mayroong lugar doon na kung saan yung mga foreigner na gustong sumamba kay Yahweh, doon sila pupunta. No? Kasi may mga partition po yung temple eh.
Ito, Hudyo, dito babae, dito lalaki. May ganun po ang temple eh. At merong lugar na para sa lahat ng uri ng tao. Pero yung lugar na yon, alam nyo nangyari, ginawang tindahan. No? Ang daming booth. Na yung booth na yon, pinamamahalaan ng mga Pharisee and Sadducees. No? Yung mga taong simbahan. Ginawang kalendarya, ginawang foreign exchange. Ang dami. Kaya si Lord nung nakita yun, teka lang, dapat dito sumasamba yung mga foreigner. Pero ba't nyo inoccupy? Kaya galit na galit ang Panginoon. Nagalit ang Panginoon kasi nga yung taong gustong lumapit sa Diyos nahadlangan. Dahil sa mga pinaggagawa nila. Kaya po minsan yung church, no, pagka nagiging tindahan na, iba na yan. No, dapat yung tao nakatuon sa pagsamba, hindi sa pagtitinda. Kaya po, dito po, nagalit ang Lord. Sa Matthew 13 verse 41 to 42, tignan niyo po, dito naman, in the last days, ganito po ang ipinaalam sa atin. The Son of Man will send out His angels to gather up out of His kingdom all those who cause people to sin and all others who do evil things. So titipunin itong mga taong to, mga rebelde sa Diyos. And they will throw them into the fiery furnace where they will cry and gnash their teeth. Magpaparusa ba ang Diyos sa makasalanan na nagre-rebelde sa Kanya, tumatalikod sa Kanya? Yes. Huwag mo nating isipin na dahil mapagmahal ang Diyos, hindi siya magpaparusa. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa mga sumasamba at nananalig sa Kanya, puprotektahan niya yung mga taong ito na nagmamahal sa Kanya. At para maprotektahan sila, dapat yung mga rebelde, mga taong ayaw kumilala sa Diyos, dapat silang itapon, parusahan. Makikita natin dito, itong wrath of God, ipinakita ni Nehemiah. And then sabi sa verse 9, then I gave orders and they cleansed the chambers. No? 2 Chronicles 29:16, makikita po natin diyan kung paanong sa temple, talagang pinupurify nila yan, inaalis nila yung mga ritually unclean at ito ay itinatapo nila, no? Dito po sa Kidron Valley. And then, sabi pang ganon, and I brought back there the vessels of the house of God with the grain offering and the frankincense. So again, yung dapat na nandun sa storehouse na yon, ibinalik na. Pero take note, bago ibalik yung mga sacred object, nilinis muna. Ganon din po, gusto mo bang mabago ang buhay mo? Dapat mong talikuran yung mga mali mong ginagawa. Hindi ka pwedeng lalapit sa Diyos na nagpapatuloy ka sa mga gawain na hindi ka lugod-lugod sa Kanya. Kailangan mo magsisi sa kasalanan. Kailangan mong talikuran yung gawain mo o yung bisyo mo o yung hobby mo na alam mong nilalayo ka sa Panginoon kung gusto mong maging maayos. Sa Romans 6:17-18, but thanks be to God. Ito po yung nangyari. For though at one time you were slaves to sin. Kaya po pala gumagawa ng kasalanan kasi alipin ng kasalanan. But take note, sa talatang ito sinasabi, once you were slave to sin. So ibig sabihin, ano nangyari? You have obeyed with all your heart the truths found in the teaching you received. You were set free from sin and became the slaves of righteousness. Mga kapatid, tignan nyo to. Bakit ang tao gumagawa ng kasalanan? Bakit hindi niya mapigil yung gumawa ng kasalanan? Bakit lumalabag ang tao sa kalooban ng Diyos? Bakit yung pagsunod sa kalooban ng Diyos parang burden para sa kanya? Anong dahilan?
alipin ng kasalanan. Pero ito po, ang tunay na mananampalataya dahil sa natapos na gawain ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, bagamat nung una, alipin. Pag sinabing alipin, nakatanikala, hindi ka makawala, pwede kang mapalaya. Kaya nga po dito, set free. Pero pag nakalaya ka sa kasalanan, ito naman yung magiging inclination ng puso mo. Pagsunod sa Diyos. Slave of righteousness. Yung po bang, ito yung tipo na dito natin malalaman kung totoong niligtas na tayo ni Lord eh. Yung po bang yung kalooban mo gustong sumunod sa salita ng Diyos. Gusto mong sumunod sa utos ng Panginoon. At pag nakakagawa ka ng paglabag sa utos ng Diyos, hindi maalis yung yung parang nakukonsensya ka. Yung parang hindi ka komportable. Naranasan nyo na po ba yun? Pag hindi ka nakapagbasa ng Bible within a day, hindi ka nakapanalangin, hindi ka nakaka-attend sa gawain, parang hindi ka komportable. Naranasan nyo na po yun? Ba't mo yan nararanasan? It's because you are a slave to righteousness. Amen? Hello? Are you a slave to righteousness? Pagka nagkaganyan po kayo, ibig sabihin yan, pinalaya na kayo sa pagkaalipin sa kasalanan. Amen? Ibig sabihin yan, iniligtas na kayo ng Panginoon. Kaya nga po yung pagsunod sa mga katotohanan ng salita ng Diyos, ito na yung natural inclination ng kalooban mo. Parang ganito, ang isda, pag inilagay mo sa lupa, komportable ba siya? Pero pag nasa fish pond siya, di po ba masaya siya? Ganun din po ang mananampalataya eh. Habang sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, komportable ka. Pag nakakagawa ka ng paglabag sa kalooban ng Diyos, hindi ka komportable. Kaya po yung righteousness, alam nyo, normal po yan na nagiging kalagayan ng mga taong iniligtas ng Diyos. Bakit? Kasi nga po, dinidisenyo ng Diyos yung buhay ng mga iniligtas papunta sa piling niya. At sa piling ng Panginoon, mananahan ka magpakailanman. Amen? Kaya nga kung alipin ka pa ng kasalanan, hindi ka magiging komportable kay Lord. Kaya ba't ka papapasukin sa langit? Di po ba? Kaya nga po, dinidisenyo ng Diyos yung puso natin na maging komportable sa Kanya at wala na tayong ibang kaligayahan kundi ang Panginoon. Wala na tayong ibang layunin kundi sundin ang nais niya. Bakit? Kasi papunta tayo sa piling niya eh. Magpasawalang hanggan. Amen? Kaya nga po yung mga gawain natin na hindi naman kailangan para sa Panginoon, umpisahan mo ng agwat-agwatan. O bigyan mo ng limitasyon. Kung hindi ka naman nagkakasala sa gawain na yan, may limitasyon. Kasi baka panglupa lang yan. Amen? So yung mga Korean novela, panglupa lang yan. No? Pag hindi kailangan, no? Yung mga hobby na kung ano man yan, baka para dito lang yan. Pwede mo magamit para makapag-evangelize ka, para mabuhay ka, kailangan gawin yan, pero wag mo ibigay yung buong buhay mo dyan at maging hadlang yan para lumapit kay Lord. Hello? Yung pag-aasawa, ba't ka mag-aasawa? Para kanino? Para ba maging effective ka sa kingdom ni Lord? O para lang sumaya ka? Yung business mo, ba't mo papasukin yung business na yan? Para kanino? Hello? So dito po, cleansing. Importante po yung pananaw na yan. Kaya nga in summary, tandaan po natin. So itong buong pinag-aralan natin ngayon, ito po, yung provision, obligation for the temple ministers, God's people provides for God's workers. Yan po yung nakita natin. Obligasyon yun eh.
Hindi pwedeng tanggihan. Kung ikaw ay nagbebenepisyo sa mga ginagamit na servant ni Lord, yung mga servant ni Lord, tulungan mo na maging maayos din ang kalagayan nila. At yun po yung pinakita sa atin. Yung prohibition, separation to foreigners, God's word directs God's people. Importante po yan. Maging standard of living natin yung salita ng Diyos. No, wala nang ibang tamang panuntunan sa mundong ito kundi yung pamantayan ng salita ng Diyos. Kasi sino ba lumikha sa atin? Kung siya yung lumikha sa atin, do you think mas alam niya yung makakabuti sa atin? Hello? Magkakamali ba siya? Alam niya kung ano kailangan natin. Alam niya kung sino tayo. Alam niya nga yung kahinaan natin eh. Kaya niya ibinigay yung kanyang salita upang huwag tayong malayo sa kanya. Kaya po yung salita ng Diyos, gamitin nating pamantayan sa buhay na ito. Amen? And then sa purification, kita natin yung exclusion ni Tobiah the Ammonite. God's people recognizes God's holiness. Importante yan. Banal ang Diyos eh. At may mga bagay na hindi dapat para sa Diyos. Kailangan natin siyang talikuran. At may pagkakataon, kailangan palayasin, putulin. Kung yan ang nagiging hadlang para sa iyong Panginoon na lumikha sa iyo, ngayon pa lang alisin mo na yan. Ang asawa ko po, pangalawa lang sa buhay ko. Bakit? Sino ba dapat ang una? No? Importante ang Panginoon. Amen? At kapag tama ang priority mo, magiging maayos ang lahat. Amen? Minsan po kaya nagkakawindang-windang tayo, mali yung priority natin sa buhay. Kaya nga po, as an application, let us be generous to those who serve the Lord. Pangalawa, Scripture must set the standard for living. Let not sin reign in your mortal body. Habang nandito tayo sa lupa, huwag mong paghariin yung kasalanan. Yung paglabag sa utos ng Diyos. Huwag yan. Layuan na yan. Kaya nga po, sa challenge, how do you use your finances to bless faithful ministers? Share an experience when it becomes difficult for you to apply God's Word. Di ba may mga ganyan eh. Di ba nag-compromise si Elishib? There are times matcha-challenge ka eh. Pero saan ka tatayo? And then, how do you show your love to God when people around you are saying or doing blasphemy to our Lord? Paano pinapakita na mahal mo si Lord? No, may mga tao na kung ano-ano sinasabi sa Diyos eh. Parang pakiramdam nila, hindi nila utang yung buhay nila sa Diyos. Iniisip nila hindi pahiram ng Diyos yung meron sila. Anong ginagawa mo sa mga taong ito na mali ang takbo ng isip? Mahal mo ba si Lord? Pinapakilala mo ba ang Panginoon sa kanila? Yung intention ba ng Diyos, yan din ang gusto mo mangyari sa buhay mo ngayon? So tandaan po natin, sa paglapit sa Diyos, kailangan ng reformation. No, ang reformation, ito ay bunga ng pagkaunawa sa mga katotohanan sa salita ng Diyos. At ganyan ang pamamalakad na ginawa ni Nehemiah sa bayan ng Israel. Amen? Nais ng Panginoon na maranasan natin yung bagong buhay. At yung bagong buhay na yan, mararamdaman ng mga tao sa paligid natin. Sa mundong ito na maraming nawawala ng pag-asa, naliligaw ng direksyon, nag-iisip ng hindi tama, kailangan po nating manindigan
sa katotohanan. Dahil meron tayong mensahe na nagbibigay ng gabay, nagbibigay ng liwanag, at nagtuturo sa daan ng buhay. Amen. Ikaw yun. Ikaw yung may mensaheng daladala. Pwede po bang tumayo tayo as we meditate upon the hearing of God's Word? Nawa narinig ninyo yung mensahe ng Panginoon. Huwag nating hayaan na lumabas tayo sa lugar na to na hindi tayo nagkakaroon ng bagong pananaw. Huwag nating hayaang lalabas tayo sa lugar na to na hindi natin nakita ang kalagayan natin sa harapan ng Diyos. Ngayong umaga din pong ito, aalalahanin natin yung natapos na gawain ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. At ang pag-aalaala natin, tulad ng instruction ng Panginoon, gagamit tayo ng simbolo ng tinapay at ng juice. Aalalahanin natin yung huling hapunan ng ating Panginoon bago ipako ang Panginoon sa krus, bago isakatuparan ng Panginoon ang pagganap sa kanyang misyon ng pagtubos. Nagkaroon ng Lord's Supper. Pero during this Lord's Supper, pinabatid ng Panginoon ano yung gagawin niya sa krus. Nang gabi bago ipagkanulo ang Panginoon, siya'y dumampot ng tinapay at sinabi niya, ito ang aking katawan. And then matapos sila maghapunan, dumampot ng katas ng ubas ang Panginoon sa isang cup at sinabi niya, ito ang aking dugo, ang bagong tipan. Sa umaga pong ito, we will partake sa gawain ito. Ngunit bago po tayo makibahagi, ayusin po muna natin ang sarili natin sa harapan ng Diyos. Habang inaawit po itong awit na ito, let us allow God to mold us, to change us. Kilalanin natin ang Diyos na siya yung potter ng buhay natin. May we sing this song. Into your presence, guiding me
before we partake, itong pag-alaala sa huling hapunan ng Panginoon, tingnan po muna natin yung mga kalooban natin. Nakapasakop ka ba talaga sa Panginoon? O meron kang mga ginagawa na hindi ka aya-aya sa Kanya? May mga bagay na pinaaalis ng Panginoon sa iyo. Ano na ang pagpapasya mo sa buhay mo? Nakikita ka ng Panginoon, kilala ka ng Panginoon. Nilinis na tayo ng Panginoon bilang mananampalataya. Dahil sa natapos na gawain sa krus ng Kalbaryo, ang wika ng Panginoon, it is finished. Tetelestai. It has been done. It has been accomplished. No more is to be added. It is complete. Ikaw, ano ang tugon mo sa Kanya? Buong puso ka ba nasusunod sa Kanya? Nagpapasakop sa Kanya? Buong puso ba ang paglapit mo sa Kanya? Yes, you are not perfect. Wala namang perfect sa mundong ito eh. Alam ng Panginoon yun. Kaya nga siya tagapagligtas. Dahil kailangan natin siya. Right now, if we confess our sin, God is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Pwede po tayong humingi ng tawad sa mga kasalanan natin. At kung nakahingi na tayo ng tawad sa Panginoon ngayon, claim it. Panampalatayanan natin itong pagpapatawad ng Panginoon. At ngayon, ipahayag natin ang pagsunod natin sa Panginoon. As we partake itong Lord's Supper, gusto kong ipaalala, as you partake dito sa Lord's Supper, ito po ay pagpapahayag natin ng pasasalamat sa kaligtasan na ginawa niya. Yun yung una. Pangalawa, ipinapahayag din natin na tayo ay bahagi ng katawan ng ating Panginoon. At pangatlo, naniniwala tayo, babalik ang Panginoon. At kung nasan siya, doon niya tayo dadalhin. If you believe sa mga katotohanan na to, I would like to invite you na kumuha ng tinapay at ng juice, at maya-maya, sabay-sabay po tayo na kukuha nito. Sige po, lapit po tayo. Holy Spirit, teach me to love.
Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil ikaw ay naging tao upang isakatuparan ang pagtubos sa kasalanan. Ginampanan mo ang pagsunod sa kautusan na iyong ipinahayag kay Moises. And you fulfill all righteousness sa panahon na ikaw ay narito sa mundong ito in the flesh. Mga kapatid, itong tinapay na to na hawak natin, ito'y simbolo, pagpapaalala sa atin na ang Panginoong Yesus ay naging tao na katulad natin, but without lessening yung kanyang kalagayan bilang Diyos. At dahil siya'y naging tao, na isagawa niya ang pagtupad sa hinihingi ng kautusan ng Diyos. He fulfilled all righteousness. Kaya naman mga kapatid, yung righteousness ni Jesus, kung ikaw ay sumampalataya, isa ito sa ibinihis sa iyo. You are righteous not because of what you have done, but because of what Jesus did in His lifetime dito sa lupa. Kaya nga po kainin natin ng may pasasalamat ang tinapay na ito. Ang ikalawang elemento ay ang juice. Ang juice na ito ay pagpapaalala sa atin na may dumanak na dugo upang gampanan ang pagtubos sa kasalanan. Kinailangan ng kamatayan. At ang kamatayan ay sa pamamagitan ng taong hindi nagkasala. Ang kamatayan ay sa pamamagitan ng tao na natupad ang lahat ng palatuntunan ng kautusan. Ang kamatayan ay sa pamamagitan ng perpektong anak ng Diyos. Ang kamatayan ay ginampanan ng isang tao na ang kabanalan ay katulad ng sa Diyos. Siya'y namatay. Because without the shedding of the blood, there will be no remission of sin. Without the shedding of the blood, there will be no cleansing. Kaya nga po mga kapatid, sa pananampalataya natin na ang Panginoong Yesus ay namatay para sa kasalanan. Para sa mga kasalanan na nagawa natin. Inumin natin ang may pasasalamat ang juice na ito. Manalangin po tayo. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, hindi namin kayang iligtas ang sarili namin. Ang puot mo ay hindi mawawala kung mananatili ang kalagayan namin sa kasalanan. Ngunit ito'y napawi nung kami ay sumampalataya sa Panginoong Yesus, ang iyong anak.
Batid namin na kami ay pinatawad sa kasalanan. At ngayon, kinikilala mo bilang anak mo. At taglay namin ang pagkabuhay na muli, na kapangyarihan. Taglay namin ang buhay na walang hanggan. Panginoon, maraming salamat sa pagtubos mo. At alam naming pinatotohanan ang natapos na gawain ng Panginoong Yesus na ito'y tagumpay sapagkat sa ikatlong araw, siya'y nabuhay na muli. Nagpakita sa kanyang mga alagad, umakyat sa langit, at nakaupo sa trono sapagkat iniintay na lamang niya ang takbo ng mga pangyayari upang ang lahat ng tao, lahat ng may labi magsasabi na siya'y Panginoon, lahat ng may tuhod luluhod sa Kanya. For He is the King of Kings and Lord of Lords. Panginoon, kami po bilang iyong iglesia, nag-aantay kami sa iyo. Maranatha. We know you will come again. We know, Lord, na nariyan ka at nagtagumpay. Kaya naman, Panginoon, habang narito kami sa mundong ito, gamitin mo po kami for your honor, for your glory, for your purpose. Now to the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, who is omniscient, omnipotent, all-knowing. May His blessing be upon you. May the Lord bless you and keep you. May His face shine upon you. And may His gracious hand be upon you. Through the fellowship of His Spirit, because of the accomplished work of the blood of the Son, and because of the mercy and grace of the Father, we know we are strong, unmovable. We belong to the kingdom that will remain forever and ever. May the Lord be upon you. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, everybody says and agree. Amen. A blessed morning to each and every one of you. Bago tayo maghiwa-hiwalay, ano ba yung ating mission bilang isang local church? Tandaan natin, our mission is to glorify God. Paano natin gagawin? By proclaiming the gospel hanggang kailan? Until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. No? Hanggang makita ang Panginoon sa buhay natin. Hanggang sa dumating siya. Amen? Ano slogan natin? Sharing Christ, changing lives. Sabihin niyo pa nga po sa katabi niyo, sharing Christ, Sharing Christ, changing lives. Naniniwala ka ba doon? With full conviction, sabihin niyo sa katabi niyo, sharing Christ, changing lives. changing lives. Sa Tagalog, ano yun? Ibahagi si Kristo, nagbabago ng buhay. Okay? Ano sa Tagalog? Ibahagi si Kristo, nagbabago ng buhay. Amen? A round of applause para sa Panginoon. Okay, time spent with the Lord is not a waste of time. Amen po ba? Amen. Okay, so God bless you.
GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ, sharing Christ, changing lives.